Dear DJ Cory, sang una, handom ko lang siya. Pero subong, mahalukan ko na. Ay, hindi gyapon ako makapati nga ang dream guy ko nagahalok kag nagakupo na sa akon subong. Itago niyo lang ako sa ngalan nga Beverly. Si Randy, siya ang dream guy ko. Campus heartthrob, guwapo, maalam, mabuot, gentleman, kag matinahaon bisan kay sino. Hindi siya halin sa bongga or manggaranon nga pamilya. Sa tuod lang, naga-working student siya para may panggasto. May panggasto sa pag-eskwela. Gani, damo ang bilib sa iya. Grade 6 pa lang ako sang una ko siya nga makita. Tapos, hambal ko sa kaugalingon ko, siya ang lalaki nga gusto ko mapamana. O, di bala, bata pa lang ko tama, pero kabalo na ko ngayon sa mga palamanahon nga ginatawag. Bata pa ko, medyo may katol na. Joke lang. So, fast forward, nangin friends kami. Actually, na friend zone ako sang time nga ato, pero okay lang man. At least, may chance ako nga makilala siya sang mas maayo. Kag samtang nagadugay, mas dako pagid ang handom ko nga siya nagidi ang lalaki nga makaupod ko. For the rest of my life. Ay, opo. Grabe naman. So, ayun. First year high school ako, isang gulpi lang ako makabaton sang sulat halin sa iya. Gosh, na-excite ako. Eto na ba, girl? Hambal ko sa self ko. Pagbukas ko, gosh, abi ko, love letter. Abi nyo man no, love letter. Well, actually, nag-expect man ko. But, he just said thank you to me sa letter nga ato. Thank you for being my friend. Ginkilig pa ko gani samtang ginabasa ko ang line nga ato sa sulat niya. Pero sa last part sang sulat niya, hambal niya, mangayo ko tani bulig sa imo nga pangaluyagan ang friend mo nga si Joyce. Oh my gosh. Tani ginbuno niya na lang ko, no? Hambal ko sa kaugalingon ko. Himuon niya malang ko gali nga bridge para mapangaluyagan niyang best friend ko. Ay nako, syempre ako naman as a good friend, go. Ginpatagayon ko siya sa best friend ko nga si Joyce, bisan deep inside. Ang sakit-sakit. Sad, maging hopya, 'di ba? Pero carry lang. First year high school ako sad to, kag si Randy naman second year college. So, ang best friend ko kag si Randy nangin sila. Pero wala sila nagdugay. Wala na ako namangkot kun nga pero isa ako sa mga affected kag na-hurt sa natabo sa ilang aduha. Daw elder sister ko nabi si Joyce, ang best friend ko. I don't know why, pero ako ang type sang person nga mahilig makisama sa mas older sa akon. And when it comes to guys, mas prefer ko man ang older sa akon. That's why dream guy ko gid si Randy despite our age gap. Hindi ko type makipag-hangout sa mga ka-age ko. Gusto ko mas ahead sa akon, mas matured. Mas gusto ko ang vibe, ang conversation. Or temprano lang ko siguro nag-mature. I don't know. So fast forward, second year high school na ko, dalaga na si Isabel. Medyo nag-lost touch ang friendship namo ni Randy. Wala na kami nakakommunicate pagkatapos ng breakup nila ni Joyce. Ako naman nag-concentrate lang sa studies. At the same time, gin-enjoy ang pagkadalaga. Hasta sang 4th year high school na ko, nag-istoryahanay kami liwat ni Randy. Permi kami abi nagadungan sa jeep kon magkadto kami sa school. And by the way, civil engineering ang course niya. Tapos ako naman, college naman. Well, sang time nga to hambal ko sa self ko, it's time na magka-jowa ka na. Actually, gina-wish ko nga magka-jowa na ko at last. Hindi man sa pagpahambog, gwapa man ko. Gani, hindi ko maintindihan nga wala gyapon kuya sang nobyo. So in college, Randy and I became, pakta nyo be,
became friends, gihapon, pero mas nagadalom ng friendship namon. Nagagwa na kami, nag-hangout, kagpermi na kami nag-chika. In fact, permi niya ako ginapamangkot about relationships. Ako naman, nahuya mamangkot sa iya regarding that thing until one day may nag-text sa ako. Girlfriend siya ko na ni Randy. Oh, hala! Paano natabo na? Wala man kay istorya or mention man lang sa akin si Randy nga may girlfriend siya. So, ginistorya ko siya. Ay, may girlfriend kagali. Pamangkot ko kay Randy. Paano mo nabalaan? Sabat niya. Grrr. So, confirmed, may girlfriend gidman siya. Naghopya sa wala ang ate girl ninyo. Pero wala ko ginpahalata sa iya nga na-hurt ako sa nabalaan ko. Okay na ako sa sabat niya, hindi ko na kinahanglan mangusisa pa. The next day, gintawagan niya ko, hambal niya hulaton ko siya kuno, sa ginaagyan ko kay hapiton niya ko. Hambal ko, okay, sige. Pero ni hi ni ho, wala man kami isang may ginahambal sa isa kag isa, nagdungan na kami pa uli. That's it. After a week, Randy messaged me, hambal niya, makipagkita ako kay Belle sa mall. Makipag-break ako sang formal sa iya. Si Belle amo ng girlfriend niya. Tapos dugang niya pa. Pagkatapos namon, please, pwede na ka-istorya. Ay, hindi ako mapahamtang nga abrikan niya si Belle. Ano na tabo, ano ayan ang rason? Amo ng pamangkot nga nagadalagan sa pinsar ko. At one point, nag-worry ako para kay Belle. Sinugit pala siya. Kasing strong ko siya ayhan nga bisan nasakita na siya, go lang. The next day, nag-message sa akon si Randy. Hambal niya, ari ako sa ospital. Wala makaya ni Belle ang pakikipag-break ko sa iya. Gin-panic attack siya. Dayon gin-asma sa sobrang ahibin. Nag-attempt pa siya nga tapusan ng iyang kabuhi. Sorry. Basi, hindi ataka kita ay. Ang sakit. Wala ko clue kung nga ano gid balang natabo. Nga nahimo niya makipag-break kay Belle, ano gid balang rason tungod ayhan sakon, pero hindi man ko asyumera ha. So many years have passed, 10 years to be exact. Nabalitaan ko nga ginkasal na sila ni Belle. Bongga pa ang kasal nila ha. I was hurt. Yes, I admit. But I was happy at the same time. Happy for them. Then, naglabay ang 6 katuig, may nag-message sa messenger ko. Hindi familiar nga ngalan. Nagapanumdum ako kung isin ko lang o kung i-ignore. Pero daw may nagatulod sa akon nga buksan ko na lang kag i-entertain ang nag-message sa akon. And oh my G. Si Randy. I don't know why. Pero arag yapon ang kilig after all these years. Sang nabalaan ko nga siyang nag-message sa akon. Mapuli ko na siya sa Pilipinas sa dason nga bulan, kag kun pwede ko no, makita ay kami. Samtang nag-chat kami, dito niya palang na-explain sa akon ang mga nagkalatabo sang una. Gusto niya gidman tani nga bulagan si Belle, tungod ako ang gusto niya nga manging girlfriend. Grabe, I was shocked. And I was so affected by what he told me. After that, ginpreso ko ang kaugalingon ko sa kwarto, nagahinibi lang ko, hindi ko makakaon, siyang maayo. Halos hindi ko gani kapaligo eh. Basta wala ko gana magbangon. Why nga? Bakit? Hindi ko na gusto nga masakitan pa. Sa abroad sila, nag-settle down ni Belle after sang ilang wedding. Amon ako nung gusto ni Belle para mapalayo sa akon si Randy. For 17 years, wala ako na nag-work ang ilang marriage. And all those years, permi ako nagihapon ginasukma ni Belle siyang natabo sang una. Well, ako naman, ari, dalaga gihapon. Ambot gani siguro may ginahulat ako nga para sa akon. So, what happened was, ginsugat ko si Randy sa airport. Ginsugat ko siya sa airport. When he saw me, nagdalagan siya dayon pakadto sa akon. Wala siya untas ang halok kag gupo sa akon.
Kag hindi man ko gihapon makapati nga ginahalukan kag ginakupaan na ako sang lalaki nga handom ko lang sang una. Hindi ako gihapon makapati nga ang lalaki nga ginahandom ko lang sang una. Subong, ako na. By the way, naka-file na sang annulment si Randy kag nag-cooperate man si Belle. Their case is in courts. Ay. Tani, mabasa mo man DJ Cory ang akon nga sulat. Love, Beverly.